Welcome sa ating video. Meron tayong customer dito sa Antipolo City. So dito ang problema ng computer niya, no display. Merong power pero ayaw mag-display. Sa keyboard naman, numlock caps lock, wala ring function. So kailangan makita natin na umiilaw yung caps lock na nums lock. Kung yung caps lock tsaka nums lock umiilaw, ibig sabihin, walang problema yung CPU. Sa connection sa monitor ang may problema. Pero dito, wala talagang ilaw. So, ang problema, nasa CPU. So, dito, tinanggal natin yung takip. At syempre, kung napanood nyo na yung ibang mga video natin, ang basic nito, memory. So, nagulat ako pagtingin ko sa memory. Yung memory, hindi siya nakapit. So, hindi siya nakalagay ng maayos. Pwedeng yun lang yung reason kung ba't tayo mag-display. So, ang ginawa natin dito, nilinis natin ng pambura na kulay puti. Tapos, ibabalik na natin. Lagi nyo palang tatandaan kapag maglalagay ng memory, meron yung bungi sa memory. Tapos, sa board naman, merong ngipin. So, hindi dapat magkabaliktad kasi pag nagkabaliktad, masasira yung memory. Lagi yung titingnan yung pattern kung tama. So dito, after natin may kabit yung memory, nagpa-power on na natin. So ina-expect natin dito magdi-display na. So dito makikita natin nag-display nga. Yung problem niya, yung memory lang talaga. So hindi natin alam yung reason bakit ganun na yung memory nag-loose. Pwedeng naalog siya or nauntog habang nililipat or pinipwesto. Na pwedeng yun yung reason o yung nagkabit nung unang-una, hindi lang talaga mahigpit yung pagkakalagay niya. So itong Windows pala ni sir, na-diagnose natin na hindi siya license, naka-enterprise siya. Tapos may mga apps na hindi siya ma-uninstall. Tapos ang daming antivirus. Then yung drivers, hindi na rin makompleto, hindi ma-update yung drivers. Kaya ang naging decision natin dito, i-format na lang siya. So, nag-format tayo ng Windows 10 na Pro. And then, expect natin na merong license na lalabas sa Pro. Kung wala, ipapirate na lang natin. So, dito, after ng installation, kukumpletuhin nyo lang yan. Next lang. Then, lagay nyo lang yung name. Huwag na maglagay ng password. Then, next lang. Then, kukumpletuhin natin yung drivers, install natin yung mga apps na kailangan ni client, then check natin kung may license na papasok. So, dito guys, nakita natin, merong license na pumasok sa computer, Windows 10 Pro. So, nagulat din ako saan nanggaling yun. Nakalagay, digital license. So, pwedeng itong computer na to, nagamit na to ng iba, nalagyan na nila ng license bago pa nabili nila, sir. And then, dahil yung naunang technician na gumawa nito, mababa yung SSD na ginawa niya, mabilis na pupuno. So, ang solusyon, hindi naman palitan yung SSD. Kundi dapat na allocate yung kung saan nasisave yung mga files dun sa desktop, documents, download, music, picture, video, na naka-auto-save siya na mapupunta dun sa drive D sa hard disk para hindi agad mapupuno yung C. Kaya, ito nga yung ginagawa natin. Gaya nung makikita nyo. Select nyo lang yung folder, then, halimbawa yan, properties, then location, then babaguhin nyo lang yung location. Kopyahin nyo yung path kung saan nyo siya gusto i-save. And then, auto-save na siya. Kapag nag-save kayo ng files, sa D lahat mapupunta. Para hindi agad mapupuno yung C. So, sa mga merong katanungan, huwag po kayo mahiya na mag-chat or mag-comment para itanong po yung gusto nyong malaman. And then, gagawin po natin yun ng content. About po sa pag-repair ng computer, laptop, all-in-one, tsaka PisoNet, yan. Thank you po. Huwag nyo rin po kalimutan i-like yung Facebook page natin, yung Computer Technician Home Service.